Painit na ng painit ang panahon, mga kapuso. Dito sa Metro Manila, posible raw na umabot sa 42 degrees Celsius ang init factor o damang init. Kaya naman pinag-iingat ang publiko sa heat stroke. Ang mga gusto namang mag-swimming dapat umiwas sa maruming tubig tulad na lang sa Manila Bay. Makibalita tayo kay CJ Turida. Langoy rito, tampisaw roon. Yan ang pinagkakaabalahan ng mga batang ito sa Manila Bay. Enjoy na enjoy sila at hindi alintana ang panganib na dala ng pagligo sa maruming tubig. Mapawi lang ang nararamdamang matinding init. Ngayong araw nga, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang init factor. Inaasahan po natin na hihina ang El Nino sa between March, April, or May. So, nandiyan pa rin yung epekto ng El Nino. So, sasabay siya sa panahon ng tag-init. Base sa climate report ng National Aeronautics and Space Administration, pinakamainit ang buwan ng Pebrero ngayong taon kumpara sa mga kaparehong buwan sa nakalipas na siglo. Mahigit 1 degree Celsius ang itinaas sa average temperature ng mundo. Pero, babala sa mga naliligo kung saan-saan lang tulad sa Manila Bay, posible itong magdulot ng mga sakit tulad ng typhoid fever, cholera at hepatitis A. Ito pong Manila Bay ay never po talaga nakapasa sa standards of safety para sa tubig na pwedeng languyan. Kaya hindi po talagang, lalo na for the past several years, 10, 15 years. May ordinansa ring nagbabawal sa sinuman na maligo sa Manila Bay ayon sa pamahalang lokal ng Maynila. Mayroon namang ibang pwedeng puntahan para maligo, tulad ng libreng swimming pool na ito sa Quezon City. Mainit! Sarap! Dahil sa matinding init, pinangangambahan din ang heat stroke sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Isang lalaking 69 na taong gulang ang namatay matapos makaranas ng paghihina, pagkahilo at pagsusuka. Ayon sa doktor, heat stroke ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Sa Kidapawan City naman, isang lolo ang naparelisa dahil sa posibleng heat stroke ayon sa kanyang doktor. Buong araw daw nagtrabaho sa initan ang 65 taong gulang na si George Almendral. Kinagabihan, sobrang init daw ng kanyang pakiramdam kaya naligo siya. Doon na siya bumagsak sa sahig at nauntog ang ulo. Pumutok din daw ang isa niyang ugat sa ulo. Kabilang sa mga sintomas ng heat stroke ang mataas na lagnat, mabilis na pagtibok ng puso, pagkahilo at muscle cramps. Bukod sa mainit na panahon, posibleng magdulot din ng heat stroke ang pagpapawis at kulang na fluid intake o kulang na pag-inom ng tubig, pati na ang pagtatrabaho sa mainit na lugar. Kaya para iwas heat stroke, ang mga constable ng MMDA, balik shorts muna. Bibigyan din sila ng 30 minutong pahinga sa pagitan ng alas 11 ng umaga at alas 3 ng hapon kung kailan sila pwedeng sumilong. CJ Torida, GMA News.